So mga bagay na kailangan mong gawin upang maghabol sa'yo ang isang lalaki kapag lumayo ka. Sa madaling sabi, ito yung mga bagay mga kamamay na po pwede mong gawin para talagang yung lalaki. Yung lalaking minahal mo na hindi ka kayang pahalagahan, yung lalaking binigyan mo ng atensyon, ng pag-ibig ay hindi niya kayang suklian. So ang naiisip mo na lang na paraan ngayon is lumayo sa kanya. At ngayon nga mga kamamay, sa paglayo ninyo sa kanya, gagawa natin at bibigyan natin ng tuon para siya ay maghabol sa iyo ng lubusan. Kaya mga kamamay, lagi ko pong sinasabi sa inyo, sundin nyo lang po, trust the process. Para sa ganon, ang isang lalaki talaga ay maghabol sa inyo. So mga kamamay, alam ko excited na kayo. Alam ko, gustong-gusto nyo nang malaman kung ano man yung mga bagay na maaari kong i-share sa inyo at magsimula na siyang maghabol sa inyo. So mga kamamay, lagi ko pong sinasabi at aking hinihiling if ever na nakakatulong po yung mga love advice, yung mga video, yung mga sermon ko sa inyo, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. Kung nagawa niyo na po yan mga kamamay, simulan na po kaagad natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang maghabol sa iyo ang isang lalaki oras na lumayo ka sa kanya? So number 1, itigil mo bigla ang pakikipagtalo sa kanya, sabay, no contact. Yes mga kamamay, sabihin natin na madalas kayong nag-aaway, sabihin natin na madalas kayong nagdidiskusyon, hindi nyo na alam kung sino ba ang tama o mali. O kaya naman, alam mo sa sarili mo na ikaw yung tama pero yung isang lalaki, tumataas pa rin ang pride. At yung tipong hindi nyo na maiwasan pa yung bangayan, yung pag-aaway, ang gawin nyo mga kamamay sa gitna ng inyong pagtatalo, sa gitna ng inyong pag-aaway, sabay kang mag-no contact rule. Okay? Sa ganyang paraan mga kamamay, ang isang lalaki ay magtataka, mag-iisip, magtatanong kung bakit ka biglang nag-walk out, kung bakit hindi ka na nagparamdam, kung bakit hindi ka na nag-chat at nag-updates pa. Ang akala lang niya mag-aaway lang kayo, pero bakit? Parang nawala yata agad yung pagmamahal mo sa kanya. Kung bakit biglang hindi ka na nagparamdam kaagad, sigurado ako mga kamamay, yung lalaki na yan, yung asawa nyo, yung jowa nyo na yan, talagang hahabulin kayo kapag hindi na kayo nagpaparamdam, ilang araw na, 3 araw na, mamaya-maya 1 linggo na. Naku mga kamamay, sa umpisa hindi mo mararamdaman na tipong parang may pakialam siya pero paglipas ng ilang araw pa, andyan na, magchat-chat na yon, tatawag na yon, at dyan mo mafe-feel na talagang yung paghahabol niya ay talagang mas higit pa sa dati. Kaya mga kamamay, sa gitna ng pag-aaway ninyo, sabay kang mag-no contact rule sa kanya. Alright? So next, ipakita at iparamdam mo sa kanya na hindi mo na siya mahal. Yes mga kamamay, sa paglayo po ninyo, kayanin nyo po yung hindi pagpaparamdam. Kayanin nyo po na hindi siya tawagan. Alam ko mga kamamay, mahirap to para sa inyo, pero ito yung nakikita kong paraan upang muling mabuhay, para muling sumibol, o para muling maramdaman ninyo ang pagmamahal ng isang lalaki para sa inyo. Muli kanyang hahabulin. Kailangan nyong tiisin. Kailangan nyong iparamdam sa isang lalaki na hindi nyo siya mahal o na hindi nyo na siya mahal. Sa paraang hindi nyo siya nire-replyan. Sa paraang hindi kayo sumasagot sa kanyang tawag. Mafe-feel ng isang lalaki mga kamamay na tipong parang nagbago ka na, naglaho na, nanawa ka na o naumay ka na. At sa ganyang paraan, alam niyo mga kamamay, kapag hindi po na-feel ng isang lalaki na naghahabol kayo sa kanya, gaya nga ng sabi ko sa inyo, bigla kayong lumayo at nag-no contact, sigurado ako mga kamamay, ang mga lalaki po ay maghahabol sa inyo. Ganyan po talaga ang mga lalaki Okay? Paborito kanyang awayin, pero pagka wala nang ikaw, wala na yung presensya mo, wala na yung nang-aaway din sa kanya, doon niya mafe-feel yung pag-iisa. Doon niya mafe-feel yung halaga mo. Doon niya mafe-feel na dapat pala, nandito ka na lang. Mas mabuti pang nandito ka na lang kaysa mag-away tayo palagi. Mga kamamay, ganun po talaga Pag nawala ang isang bagay, nawala ang isang tao, nawala yung nakasanayan mong kaaway mo, bigla mo siyang mamimiss. Kaya mga kamamay, sa paglayo ninyo,
sa pag-no contact rule ninyo. Iparamdam nyo po, mga kamamay, na hindi nyo siya mahal o hindi nyo na siya mahal para sa ganon, lubos siyang maghabol sa inyo. Okay? So next, huwag mo muna siyang pansinin kapag dumating yung time na nagpapapansin na siya sa inyo. Yes, mga kamamay, tigil-tigilan po ninyo na mabilis kayong bumalik sa kanya. Yung tipong sinuyo lang kayo, yung tipong hinaplos lang kayo, nandyan na kaagad kayo para kayong maamong tupa. Huwag ganun, mga kamamay. Kung gusto nyo na tumindi, tumaas ang paghahabol ng isang lalaki, dapat hindi kayo natitinag. Dapat sa mga panunuyo niya, sa mga ginagawa niyang paghahabol sa iyo, sa mga mabubulaklak na salita na namang binibitawan sa inyo, hindi kaagad kayo nagpapatinag dyan. Tibayan ninyo, tigasan ninyo. Okay, para sa ganun ng isang lalaki ay lubusang maghabol talaga. Ang hirap kasi sa iba nating mga kamamay dyan, sa iba nating mga kababaihan dyan, na bola-bola lang kayo, nasuyo-suyo lang kayo, wala pang 2 araw, bumigay na kaagad kayo, bumalik na kaagad kayo sa bahay, 2 araw pa lang. Dahil ano? Dahil sa sabi ng lalaki sa inyo magsisisi na siya. Dahil sa ang pangako sa inyo ay magbabago na siya, kung ano man yung nakita mong hindi maganda sa kanya, ibabaguhin niya. So mga kamamay, wag muna kayong bibigay. Hayaan yung tumindi ang pagkamis, ang paghahabol para madala po ang isang lalaki. Sa isang linggo yung pagkawala, mga kamamay, sigurado ako hindi pa matututo yung mga yan Patagal-tagalin nyo pa. Huwag nyo muna siyang pansinin kung nagpapapansin. Okay? Kahit alam na alam nila kung ano ang kilitin ninyo, kahit alam na alam nila kung paano kayo muling kukuhanin, please, tibayan ninyo. Please, tatagan ninyo. Para sa inyo din po yan. Para sa ganon, hindi kayo muling saktan, hindi kayo muling lokohin, o hindi kayo muling pagpakitaan ng hindi, na hindi kayo mahalaga para sa kanya. Kailangan, mga kamamay, paghihirapan niya na muli kanyang makuha. Tiisin, ipakita niyo hindi siya mahalaga sa inyo. At syempre, wag muna kayong bibigay kapag nagpapapansin na siya sa inyo. Sa ganyang paraan, mga kamamay, maghahabol ng isang lalaki pagdating sa inyo. Okay? So next, ipakita mo rin na hindi ka natakot kahit mawala pa siya. Yes, mga kamamay, kung dati, ikaw yung nasa punto ng sitwasyon na tipong, mawala lang sa paningin, yung lalaki talagang takot na takot ka nang mawala siya. Talagang hinahanap-hanap mo na siya. Talagang abot-abot na ang pagtawag, ang pagchat-chat mo sa kanya. Pero ngayon, mga kamamay, sa paglayo ninyo, wag na kayong maghabol na tipong matatakot kayo na baka mawalan kayo ng kagaya niya. Mga kamamay, as long as alam niyo yung value ninyo, as long as maayos kayo, responsable kayo, hindi kayo gumagawa ng pagkakamali, at sa tingin nyo, lalaki na lang palagi ang sumisira ng inyong relasyon, kapag kaganyan, dapat iparamdam ninyo sa isang lalaki na hindi na rin kayo takot na mawala pa siya. Basta, mga kamamaya, ipakita nyo po sa lalaki na kaya nyong maging masaya kahit wala siya. Sa mga panahon na nasa malayo kayo, sa mga panahon na wala kayong paramdam, sa mga panahon na busy kayo sa pag-no contact rule kahit hirap na hirap, dapat ipinapakita nyo rin na masaya kayo. Hindi nyo pinagsisisihan ang paglayo sa kanya. Dapat paminsan-minsan nagpo-post kayo, paminsan-minsan lang na happy kayo sa inyong ginawang no contact rule, na tipong parang naalisan kayo ng tinik sa paglayo ninyo. Sa ganyang paraan, mga kamamay, dyan po magtataka, mag-iisip at lubos na maghahabol ng isang lalaki kung bakit nagagawa mong maging masaya pa rin kahit magkahiwalay kayo. Teknik po yan, mga kamamay, na talagang magpapahabol sa isang lalaki. Yung ipakita mong mas sumaya ka simula nung nawala siya. Kaya, mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, iparamdam ninyo sa isang lalaki na kaya nyong maging masaya o kaya nyong mawala siya. Okay? Sa pagkakataong ito, at kaya mo pa rin maging maligaya. Alright? And last, bigyan mo ng budget ang iyong sarili at magpaganda. Mga kamamay, simple lang po ito, pero ang laki ng maitutulong nito upang maghabol ng isang lalaki sa paglayo po ninyo sa kanya. So sa paglayo po ninyo, wala na po ang mga responsibilities o yung obligasyon nyo po sa kanya. Ang ibig sabihin, hindi na kayo nagpaparamdam, hindi nyo na obligasyon na tawagan siya, mag-update sa kanya o ipaalam kung nasaan ka o kung ano ng update sa buhay mo. So madaling sabi, sarili mo ngayon ang bibigyan mo ng atensyon, sarili mo na ngayon ang obligasyon mo.
At sana mga kamamay, huwag niyo po sanang sayangin yung pagkakataon na meron kayong pagkakataon na ayusin ang sarili nyo. Magpaganda kayo, mag-ayos kayo. Kung dati-rate, siya pa yung binibigyan mo ng panggas, binibigyan mo ng, okay, alam mo na yun, ng pera. Ngayon, sarili mo naman ibigay. Mag-makeover ka, magpaganda ka ng buhok, okay, bumili ka ng mga skincare products, basta sa paraang makakapag-improve ng sarili mo, gawin mo yan mga kamamay. Huwag kang matakot na gumastos sa sarili mo kasi para sa sarili mo naman yan eh. Mas gusto mo pang gumastos sa ibang tao kaysa sa sarili mo? Gusto mo pa na bigyan ng pera ang ibang tao tapos lolokohin ka lang din naman? Eh mas maganda pa sa sarili mo. At least, nag-i-improve ka. At least, gumaganda ka. At least, maraming maghahabol sa'yo sa gagawin mong yan. Sa ganyang paraan mga kamamay, pag nakita ng isang lalaki na mas sumaya ka, mas gumanda ka, mas nag-blooming pa, mas sumeksi pa, sigurado ako, hindi mapipigilan ng mga lalaking bumalik sa inyo, maghabol sa inyo, at sabihin na naman yung mga mabubulaklak na salita na dapat hindi kayo nagpapaloko sa kanya. So sa ganyang paraan mga kamamay, sigurado ako, maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw ang paghahabol ng isang lalaki kapag lumayo ka sa kanya. So mga kamamay, gawin niyo po sana yung mga advice na to at sigurado ako, makakatulong po ito ng malaki at sigurado ako na ang isang lalaki ay maghahabol talaga sa inyo. So mga kamamay, kung nagustuhan niyo po yung mga ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng sermon, huwag niyo naman po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba ng video na ito. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.